Torre, hawak ang video. Nako, pambihira. Si Torre ata may hawak na video at may hawak na USB, may hawak ka ng video. Kasi kung ano man mangyari sa'yo, career man o sa buhay mo or whatever, dahil malalakas ang nakabangga nito. At alam nila, may hawak kang ebidensya laban sa gobyernong ito. Alam ng Pilipino yan, Torre, hindi ka gagalaw nang walang go signal sa itaas. So, dapat may hawak kang video. Torre, hawak ang video. Nako, pambihira. Si Torre ata may hawak na video at may hawak na USB. O, pag-usapan natin mamaya yan. Pangalawa, meron pang isusunod kay Torre na mataas ang posisyon. Ayan po. Eto, pag-usapan natin. Nagdidiwang ba kayo, mga kababayan? Taas naman ang kamay dyan, no? Yung mga natutuwa, mga nagdidiwang dahil unti-unti na pong sumasagot ang ating Pangulo. Ay, inyong Pangulo lang pala. Sa katarantaduhang nangyayari sa bansang Pilipinas. Oh, taas ang kamay, nagdidiwang dito. Eto, matindi po. Sinibak si Torre. Buti nga sa'yo. Hindi. Alam nyo naman eh. Ang buhay talaga, pag ikaw ay nabubuhay sa baril ka rin mamamatay. Di ba? Pero simulan natin, si Torre, di umano, may hawak na video. Pag-uusapan po natin. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP. Ano sabi? 3 buwan? Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Walang ya. Clown ka talaga, Torre. Isipin mo, nag-record. Ito lang ang pulis na naghamon ng suntukan na alam niyang hindi makakarating yung kalaban niya. Nagbenta pa ng ticket, nagpa-ticket pa, meron pang sponsor. Ando doon pa si kung ako nagkakamali, andun pa si John Vic. Si John Vic pala makakalaban niya. Clown. Siya ito lang ang gumawa ng search warrant warrant of arrest. Pero nag-search doon sa loob ng KOJC at nag-stay doon ng 16 days. Ito lang din, ang hindi dumaan sa due process, kinidnap dating presidente. Ang bilis no? Ang bilis. Ang sabi nung iba, ang bilis ng karma. Ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po ay whatsoever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Okay. Kita mo ngayon, tanggal ka ngayon. Bakit? Clown ka eh. Wala kang paninindigan. Wala kang yagballs. Diretsuhin na natin, wala kang paninindigan. At alam, yan ni Bongbong Marcos. So, pitik-pitikin ka, ganun na lang din. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. Teka muna. Diyan muna tayo. So, kinausap siya ni Bersamin, tapos tinatawagan siya ni John Vic tungkol sa desisyon ng Pangulo. So, ibig sabihin, hindi ka man lang in-inform ng Pangulo. Kasi pwede namang sabihin, nagkausap na sila ng Pangulo. Di ba? Ang dali namang sabihin ganun eh. Nagkaintindihan na sila. Isipin mo, ni hindi ka binigyan ng oras. Yung sinasabi ko sa inyo. Ito sa inyo dyan, itong nangyari kay Torre, mapa-politiko, mapa-vlogger, mapa-supporter, financial supporter ni Bongbong Marcos. Mag-iingat po kayo sa Marcos. Dahil ang Marcos, tutulungan ka lang yan, panimula.
hanggat may gamit ka. Kaibigan mo lang ang Marcos hanggat may pakinabang ka. Pag wala ka ng pakinabang, basura ka na. Tae ka, ebak. Pasensya na po sa kumakain, pero wala akong mapiling salita na didikit kung ano ang turing ng Marcos sa isang tao pag wala ng pakinabang. Or gagawa ng problema sa hanay nila, ebak na ang turing sa'yo. Tingnan mo ginawa sa'yo, Torre. Hindi na kayo natuto eh. Alam nyo, dapat, makikita mo ang taong may wisdom, marunong ka mag-observe. Mas maganda ang wisdom kesa intelligence. Wisdom kesa talino. Anong wisdom? At anong talino? Ang talino ay magaling kang mag-memorize, magaling kang umintindi. Halimbawa, ikaw ay isang abogado. Hindi lahat ng tao pwedeng maging abogado. Pero, pag ikaw ay may wisdom, iba po yun. Naiintindihan mo. Teka muna, ano ba ang ugali ng Marcos? Ano ba ang history ng Marcos? Huwag na tayo magpakalayo-layo. Ano ba ang history ni Bongbong Marcos? Di ba? Trinaydor niyan si BP Sara. Nagpalibing sa tatay nila na hindi mapalibing ng kung sino man, si PRRD. Pinakidnap, pinadala sa dahig. Ito ay dating presidenteng tinulungan sila. At hindi makakabalik ang Marcos kung hindi dahil sa dalawang Duterte, PRRD, BP Sara, and yet what they are doing to them. Diyan pa lang, kung ikaw ay may wisdom, mag-isip-isip ka na. Kaibigan ka lang ng Marcos hanggat may pakinabang ka na. Pag wala, tae ka. Kaya kayo sa tingin ninyo, nakatungtong kayo sa kalabaw? Tingin nyo malakas kayo dahil malakas kayo sa presidente. Hanggat meron lang kayong pakinabang. Kaya kayo mga vlogger, sip-sip kayo ng sip-sip dyan kay Marcos. Ay, tingnan ninyo. Kung kilala pa kayo niyan, pag wala na sa pwesto. Tingnan nyo na lang yung mga vloggers nila before eh. Kaya sumasama sa Duterte ngayon, wag na tayong maglokohan. Kaya sumasama yung ibang vloggers nila sa Duterte ngayon dahil kinalimutan sila ni Bongbong. Tama ba ako o tama-tama? Kaya nandito sila nagsusumiksik sa mga Duterte. Bakit? Trinaydor sila ni Bongbong Marcos. Kayo pa naman pag hindi pa kayo nagkaisip-isip. Matalino ka nga, wala ka namang wisdom. Kasi in denial kayo. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the president. Ayun, sa madaling salita, okay, sabi, nagkausap na ba kayo ni Torre? Tinawagan daw niya si Torre 5 beses. Pero nasa dinner ata. Pero na-inform naman siya ng maayos. So sa madaling salita, ginusting ka. Hindi. Di ba? Tatanggalin nyo ako, kakausapin pa kita, plastic? Makikipagplastikan ka lang sa akin, John Vic? Di ba? I-inform mo lang ako ng ganyan-ganyan. Pero may girian na yan. Nagsimula yan kay Nartates ba yun? Nagka-problema na sila. Ang Pangulo na weak, katulad ni Bongbong Marcos, tatandaan nyo to. Kaya weak yan eh. Kasi ang leader, pag ang ilalim nag-away, diyan mo makikita ang totoong leader. Paano niya susolusyonan? Pero, pag ang weak leader nag-away ang ilalim, ang solusyon niya lang, tanggalin yung mas walang pakinabang. Yung may hawak ng ebidensya, hindi pwede tanggalin. Magdedelikado. Gets nyo?
Kasi, ito sasabihin ko sa inyo. Mahirap banggain nila ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Posibleng may hawak yan. Ganyan lang sa mundo ngayong hawakan. Lalo ngayong era of videos. Kaya ito, Torre, maraming nagsasabi, ito ay sabi lang ha, you are prone to attack now. Without the President on your side, sangkatutak na galit sa'yo ang mga DDS. Baka kaliwat kanan ng haharapin mong demanda. Kaliwat kanang haharapin mong reklamo. Baka mamaya, even coming from your own camp, hindi sa pulis own camp, yung mga kasamahan mo dati ng mga politiko, baka mamaya, yan pa ang yumari ng karir mo. Or baka mamaya, yan pa ang yumari sa'yo. Baka lang ha. Kaya nga if ako sa'yo, alam namin na may hawak kang ebidensya patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Alam namin may hawak kang ebidensya sa pang-abuso mo sa reliyong KOJC. I-video mo yun. Or, yung iba nga sinasabi, may hawak ka ng video. Kasi, kung ano man mangyari sa'yo, career man, o sa buhay mo, or whatever, ako hindi po tayo nag-grave threat dito ini-interpret lang natin dahil malalakas ang nakabangga nito. At alam nila, may hawak kang ebidensya laban sa gobyernong ito. Dahil yung ginawa kay PRRD, that is a crime. At hindi ka gagalaw. Alam ng Pilipino yan, Torre, hindi ka gagalaw nang walang go signal sa itaas. So, dapat may hawak kang video. Kung ano man ang mangyari, nasa ibang kamay para maipakalat ito. Kasi baka mamaya bibigyan kanila ng problema. Kasi pag nagalit ka, gaganti ka. Dahil tinanggal ka, gaganti ka. Ayaw nila yon. Baka unahan ka. Yan lang sinasabi natin. Baka unahan ka nung mga nagpatanggal sa'yo para hindi ka makaganti sa kanila. Pero ang protection mo, video. Dapat may hawak kang video. Yung nga sinasabi ng iba, hawak mo na nga daw. So mag-isip-isip ka, Torre. Nilaglag ka rito. Ilalabas mo ba yung video? Or kung wala ka pa mang video, magbibideo ka na ba at ilalabas mo? Ilalabas mo yung totoong sino ang may pakuno ng pagpapakidnap kay PRRD. Sa tamang panahon, maaaring hindi mo ilabas ngayon. Pero mag-isip-isip ka. Baka it's too late. No? So, kasi this is laglagan time. Siguro, hindi ka naman ganun kabobo. Alam mo, dilaglag ka. Trinaydor ka ng presidente. Anong gagawin mo? Di ba? Ilabas mo yung mga alam mo. Ilabas mo yan. Pwede ka pang magbago, Torre. Makipagtulungan ka para maayos tong bansa. Kung talagang mahal mo ang taong bayan at nagsisilbi ka sa taong bayan, ilabas mo yung mga alam mo. Group, aniya, dapat duman ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP.
Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at yung Papang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging dilang anghel ako. Naku, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Oh. Hindi, ulitin ko, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Coach, anong ibig sabihin ng nagdilang Marcos? Traidor. Alam niya, tatraidor rin siya. Ako sa tingin ko, okay? Hindi call ni Bongbong Marcos yung pagtanggal kay Torre. Walang ganong isip si Bongbong. Weak yun si Bongbong, wala siyang guts. Naipit lang sa sitwasyon. Ako, I won't give Bongbong Marcos that too much of a credit. Hindi niya kaya si Torre. Naipit lang siya sa sitwasyon dahil nasagasaan ni Torre ang Rimulya. At hindi kaya ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Hindi niya rin kaya si Torre. But, mas hirap siyang kayanin ang Rimulya. Dalawa yun. So, lesser evil. Weak yan si Bongbong. Siyang tinanggal. Tandaan natin, malakas si Boying dito kay Bongbong. Malakas ang Rimulya kay Bongbong. Isipin mo, DOJ na si Boying. SOJ na. Ang inalagay pang SILG, yung kapatid. Saan ka naman? That is very obvious. Di ba? Ganyang kalakas ang Rimulya sa kanya. So, ikaw natanggal. Pero hindi ka nagdilang anghel, Amy. Layo. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangalan. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senador Raffy Tulfo, sinabi na ang pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Alam mo yung sinasabi, sa pool ni Torre, sa pool ni Tulfo yung sinabi niya na paghupa ng tensyon. Yan yung binanggit ko kanina na sinasabi ko, posibleng naghuhugas na ng kamay nga ito si Bongbong Marcos. Kasi ang galit ng taong bayan sa Bongbong Marcos ay dumodoble pag nakikita nila si Torre. Pero kaya tinanggal. Pero may isa pa, abangan ninyo. Yung clue, galit na galit ang DDS sa kanya. Para humupa ang galit ng DDS, yun ang gagawin. Tatanggalin. Nagsisimula na po. Alam niyo na yung nararamdaman niyo na, 'di ba? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Pagpalapit na yung Pasko, nararamdaman niyo na yung yung lumalabas na yung sino yung kumanta
Di ba? Lumalamig-lamig na. Ganito rin ngayon. Palapit na ang pag-upo ni BP Sara. Iniinda na nila ang kamandag ng DDS. Kaya laglagan time. This is our chapter now is laglagan time. Pero wag po tayong maliligaw. Ang punot dulo, diniscuss lang po natin tong nangyayari kasi ito ang balita ngayon. Pero ang punot dulo nito, wag tayong bibitaw doon sa flood control ghost projects. Yan po ang dapat panagutan ng mga contractor.